So, good day everyone or good day class. Um, Sorry na ngayon lang masisend yung video sa ating G-class since inaral ko pa kung paano mag-record. Nakapag-record naman ako kanina sa Gmeet kaso um, yun nga nawawala yung sound kaya sayang lang din yung record ko. Tapos nag-research pa ako ng pwedeng gawin para sa video like ito nga screen record sa laptop, no? Na-research ko na pwedeng pagsabayin yung window plus alt plus G kapag screen record ka na. Bala ko sana open camera ako para nakikita nyo rin habang nag-explain ako kaso ganito na lang. Yung presentation ko na lang yung aking ipapakita sa boses ko. Okay? Last time, na-explain ko na sa inyo kung paano mag-solve ng polynomials through addition, subtraction, multiplication, and some rules ng division. Ang hindi ko lang naman naturo last time is yung rule number 3 ng division, no? Kung paano mag-divide ng polynomials by another polynomials with at least 2 terms. And then yung degree niya ng polynomial na yon na nasa numerator is greater than or equal to the degree of the polynomial in the denominator. Pagpasensya nyo na kung ano marinig nyo. Nasa bahay kasi ako ngayon. Saka medyo maingay kung sakali, no? Saka yung hangin, sobrang init kasi baka nakatapat sa akin electric fan, kaya ganun. Init kasi kahit gabi na. Tinry ko kasi sa school mag-record kaso ang ingay din. Kaya paulit-ulit pati yung record. No, nag-uulit-ulit yung record. Kaya sabay ko na lang na-record, tinry ko. And number 1, arrange the terms. No, ayun yung sa rule number 3, kapag magdi-divide tayo ng polynomials, kailangan natin i-arrange yung terms from with the highest degree. No, alam niyo naman yung highest degree, yung may pinakamataas na exponent. Ayun yung ilalagay natin sa first term, okay? Which will be the given for the first term of the quotient. Ayun din magiging given natin or first term natin para sa ating quotient, okay? Yung magiging sagot do sa ating division. And then divide the first term in the dividend, which is first term na makukompute natin ay i-divide natin doon sa dividend from the divisor. Tapos i-multiply natin yung quotient doon sa mga divisor natin, okay? Ayan naman yung sinasabi dito. And then kapag may remainder daw, use it as a new dividend. Then i-repeat lang natin yung 2 and 3. Parang ano lang din siya, long division, no? Na kadalasan nating sinasolve. But this time, may mga constant and variable na siya. And number 5, continue lang yung process hanggang makakuha natin yung remainder na may pinakamababa or yung degree is less than the degree of the divisor. Okay? The outcome of division is stated as follows. For exact division, ang dividend over divisor is also equal to quotient na lang. Wala siyang remainder. Paano kapag may remainder naman? Ganito ang itsura niya. No? Dividend over divisor is also equal to quotient plus the remainder over the divisor. Ganyan natin siya sinusulat kapag fraction. Okay? For example, number 1. We need to divide this polynomial by polynomial pa rin naman siya, but masasabi natin siyang binomial, no? Didivide natin siya sa binomial. So, using the long division, we need to write first the first term of our divisor and then the next term. And then dito sa sa loob nito, diyan natin lalagay yung ating polynomial sa ating numerator, okay? Okay, ito muna. Yung first term natin, yung 5a raised to 3. We need to divide it in the first term of our divisor, which is si a lang. And then, makukuha na natin yung sagot or yung ating quotient. Ang naging quotient natin dito ay nag-minus lang tayo ng exponent sa ating variable. Since ito ay naka-raise to 1, so 3 minus 1 lang. No? Yung parang basic lang siya, yung na-explain ko last time about the sa fraction. Ganun lang din. No? Pagkatapos nun, pag nakuha na natin yung ating quotient, we need to multiply it into the divisors.
For example, yan. 5a raised to a squared times by a. Kaya nagkaroon tayo ng 5a raised to 3. And then we need to minus that, yung mga pinang-multiply natin doon sa ating given na numerator. And then, same lang din dito sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng 10a raised to 10a squared dito. Minultiply lang natin itong 5a raised to 2 by 2. Okay? Kaya nagkaroon tayo dito. And then, we need to minus, ima-minus na natin itong nakuha natin. No? Yung pinang-multiply lang natin. Since ito, may minus siya, lahat ng mga nasa parenthesis, i-reverse natin yung sign nila. Okay? Ang other definition kasi ng minus or negative ay, ayun na nga, from the word na negative, it is reverse, no? Reverse. For example, ito positive 5 to, tapos positive 10, magiging negative naman yan. So, 5 minus 5 is also equal to 0. Then dito, magiging negative to, yung 10. Since pare sila ng sign, we need to add both and then copy the sign, di ba? Based din sa naituro ko last time. 2 plus 10 ay 12. And then, ito, ibababa natin siya dito sa ibaba, yung negative 8a saka negative 10. Para mamaya na natin ito idamay si negative 10. Hanggang negative 18a muna tayo. Okay? So, ito, pinandivide lang natin siya dito kay a. Kaya nakuha natin dyan si negative 12a raised to 1. Nilagay ko pa rin yung 1 para magets ng iba kung paano nakuha. Okay? Since yung dito may raise naman tong 1, 2 minus 1 ay 1. Sa variable lang tayo nagbabawas. Then we need to multiply this into our divisor. Kaya ganyan nakuha natin. Diba? Gets nyo naman, diba? And then, sa divisor, ito, bring down muna natin si negative 18a. And then we need to multiply it. So, magiging negative a raised to, so ima-minus natin yan dito. So, magiging negative 12a raised to 2. Negative 12 times 2 ay magiging negative 24 since magkaiba ng sign. Pag magkaiba ang sign sa multiplication ay negative, automatic negative. Kaya ganyan. So, may minus dito, i-reverse lang natin lahat ng nasa parenthesis, yung mga sign nila. So, ito magiging positive to, si 12 dito. Kaya 0 naman magiging sagot yan. Then, ito magiging positive o 24, since mataas ang sign 24, kaya magiging positive sign ang ating magiging sagot dito sa total. 24 minus 18 ay 6. Tama? Positive na siya kasi mas mataas ang sign ni 24. Mas mataas yung positive. Mas mataas yung number ni positive, no? Kaya positive yung kinuha natin. Dito na natin i-bring down si negative 10. Pero bago yon, we need to divide it into our divisor. So, 6a, magiging 6 na lang ito. Then, 6 times a, magiging, ito biniring down na natin. 6 times a, yan, negative, minus, tapos lalagyan natin parenthesis, 6a, tapos 6 times 2 ay, 12. Then, kukunin na natin yung solution na ito. I-reverse na natin yung nasa loob ng parenthesis, yung mga sign. Since ito magiging negative to, ang magiging sagot dito ay negative 22. And then sa negative 22, wala na siyang, mas mababa ng kanyang degree sa ating divisor. Masasabi natin sa negative 22 ay remainder na yan. Kaya ang sagot dito sa ating given ay 5 raised to a raised to 3 minus 12a plus 6 minus 22 all over our divisor, which is a plus 2. Then, try nyo tong seat work number 3. Yan, try nyo yan. Ito yung magiging seat work nyo. Try nyo na lang. Meron tayong dito, magpo-post ako ng seat work. Seat work 3.1. Ayun yung due date natin para sa pagsagot. Para naman sa seat work 3.2, ayun naman yung checking na. Isisend ko yung sagot na ito kapag nag-due date na si seat work 3.1, okay? Dahil naka-upload doon yung nyo, dapat same lang din yung may ilalagay nyo doon sa 3.2, okay? Medyo maingay pa dito eh.
Yung mga nagka-TikTok, di man lang makaintindi. Okay. So, yun. Si 3.1, lahat ng mga magpapasa doon ay automatic plus 10 sa ating plus 10 yung magiging ano nila sa kanilang score sa 3.2. Okay. Kung ano magiging score niya sa 3. Seatwork 3.2 ay ganun din ang magiging score niya sa seatwork 3.1. Okay. Kumbaga dalawa na agad yung ating magiging seatwork, but same line din naman magiging score niya doon. For another example, ito naman, naging trinomial yung ating divisor. Paano naman kapag trinomial? Same lang din naman yung process niya. But this time, naglagay ako dito ng space sa ating numerator. Since kailangan niya natin pagsunod-sunod rin yung ating yung degree. Since walang dito, m raised to 3, kaya naglagay ako ng space dito. M raised to 3. M raised to 4, M raised to 3, M raised to 2, M raised to 1, and constant. Okay? Itong 18, we need to divide it into 3. Sa first term lang natin lagi. Sa first term lang lagi tayo magdi-divide. 18 divide 3 ay 6. Tapos, yung exponent natin, we need to minus on our divisor or denominator. 4 minus 3 ay 1. Then, we need to multiply this, our quotient, in the divisor. Okay? 6m raised to 1. Wait lang Pakinaan naman yung tugtog. 6 times 3 ay 18 raised to m raised to 4. 6 times negative negative m raised to 2 ay magiging 6m raised to 3. Tapos 6 times negative 2 ay negative 2m. So, dito, pinantay-pantay ko na siya kasi like terms, no? Yung pinag-aanan natin dito, sinusolve. And then, ito, lahat ng mga nasa parenthesis, i-reverse na natin yan. So, 18, yan, 0 na yan. Ito, bring down lang si negative 6m raised to 3, saka si negative 9m raised to 2. Dito ba, tagi 15. Reverse na ito, maging positive to. Diba? So, 17 minus 2 ay 15. Then, copy yung sign ng may pinakamataas na value. So, ang may pinakamataas na value dito ay si negative. So, next, bakit naging to agad dito? Ito, si 6. Negative 6, yung first term lagi yung inaano natin. Saka sa divisor, first term lang. 6, negative 6, m raised to 3. Divide mo dito, magiging negative 2. Since magkaparas lang na may exponent nito ay magiging cancel na yan. Negative 2 times 3, m raised to 3 ay negative 6, m raised to 3. Negative 2 times negative m squared ay magiging positive 2m squared. Okay? Tapos dito, negative 2 times negative 2 ay magiging positive 4. Then, solve lang natin. Like terms. Yan, negative 11. Bakit naging negative 11? Magiging negative 10. Kasi i-reverse natin yung sign niya. Bring down lang natin si negative 15m saka si dito, biniring down na natin si 8 kasi kasama pa rin siya sa given. 8, tapos ito magiging negative 4. So, negative 4 ang sagot yan. So, this time, nakita na natin yung degree natin ay mas mababa na sa ating divisor. Kaya masabi natin itong na-compute natin dito ay siya na yung remainder. Okay? Kaya magiging sagot sa ating given ay ito. 6m minus 2 plus negative 11m raised to 2 minus 15m minus 4 all over 3m or our divisor which is the 3m raised to 3 minus m raised to 2 minus 2. Okay? Gets nyo Pag may tanong, pwede nyo namang reviewin na lang ulit or mag-research pa kayo para mag-gets nyo talaga. Okay? So, pwede rin naman ito maging negative kaso magbabago yung mga sign na nandito. Kung negative. Diba kapag negative is reverse yung magiging sign. Pero dito, ayokong mabago yung mga sign na nandito sa ating numerator kaya positive ang aking ginamit. And then, try nyo tong number 2 sa ating seatwork 3.1.
Seatwork 3.1 yan dapat magpasa kayo before due date. And now, magpo-proceed na tayo sa, wait lang, sa special product. Special products is, there are some cases of product of polynomials that occur frequently because of the special forms of the factors. At ayun yung tinatawag nating special product. Yung suppose on the following special product na ipapakita ko sa inyo, na-assume natin si x and y, nare-represent niya yung variables, and yung a, b, c, d ay mga constant or no, mga given number. Si variable kasi, ang ibig sabihin niyan ay yung mga hindi specific yung number niya. Since dito sa a, b, c, d ay constant or specific na, i-assume natin na given na yung kanya nilang value, kaya constant ang tawag sa kanila. But this time, we need to use this A, B, C, D as our symbol for our constant. No? Special product number 1. Ito. Pag ganito daw yung given, pwede nyo na siya i-direct compute ng ganyan. No? Hindi na kayo magpo-file method, ganun-ganon. Pwede nyo na ito i-apply yung ganitong formula. For example, yan. A natin dito ay si 2, tapos si B natin is si 3, then yan. Automatic na agad, di ba? 2 plus 3 ay magiging 5x plus 6. Pwede nyo na i-direct yan, no? Ano? Ito, i-x squared lang natin to. Tapos yung dulo, 2 times 3, magiging 6, di ba? Ito times natin to, yung dulo. Tapos yung sa gitna, pwede natin i-add na lang. It depends on the sign. For example, ito, nagbago yung sign dito. Naging negative si 3. So, magiging negative yung ating value dito kasi positive times negative ay negative, okay? So, ganun lang din yung solution niya. Diba? Ang dali niya lang makita. 2 minus 3, since malaki ang value ni negative dito, kaya negative yung ginamit natin sa sagot. Okay? Nagagets niya ba? Bali, nababago lang talaga yung sign. So, dito, 2 times negative 3. So, magkaiba yung sign. Kaya naging negative yung value natin dito. Same with this. Since pares namang negative yung ating A and B. Yan, din na rin natin. Yan. Itong una, x squared lang natin yan, tapos yung dulo ay pagmumultiply lang natin. Negative 2 times negative 3 ay positive 6. Magiging positive na siya. Tapos yung gitna naman, since magkaparas lang naman ang sign, kakopy lang natin yung sign na ito, tapos ipag-a-add lang natin. 3 plus 2 is 5. Negative na. Yan. Okay, gets nyo. Aralin nyo na lang or review nyo pa yung mga na-itakal natin last meeting or nung face-to-face, okay? Masyado na mahaba yung video ko. Marami pa ako ituturo. Pagtyagaan nyo na lang. Pwede naman habang nagaturo ako ay nagsosolve na kayo. Tinatry nyo na isolve tong mga seatwork na nandito. Marami to. Marami akong hinanda. Medyo mahirap lang gumawa ng ng ganito. Kasi kapag may mali akong nailagay na value, nagkakaroon ng undefined na sagot. Okay? Kaya pinag-iisipan ko rin talaga yung mga ilalagay ko dito sa seatwork. Yan. Try nyo yan. Habang nanonood kayo, pwede nyo i-try. Para mas madali nyo mag-gets. Okay? Ayan. Ay! Nakikita yung sagot. May sagot na agad. Bonus na agad to. Si 3, Nailagay ko pala yung sagot. Di ko natanggal. Napost ko na rin to sa, sa G-class. Malas naman. Pero sige, okay lang yan. Bonus nyo na yan. Swerte nyo naman. Special product number 4 or special product form 2. Product of two dissimilar terms. Okay, yan. Magkaiba ng terms, no? Magkakaiba yan. Pati dito, magkaiba, iba. Okay? Ganyan yung ating ginagamit na formula. Kanina kasi nagre-record ako, pinatigil ako sabi, wag daw gagamitin yung oras ng OJT ko sa pagre-record. Kasi nga tapos yung oras natin kanina, nag-assist ako kanina doon sa sa pag ng food. Kaya hindi ako nakapag-record din. Nag-assist ako yung sa meeting kanina. May meeting kasi kanina. Daming ganap. So, for busy ko.
Hanggang next week, super busy. Baka mag-record na lang din ako. Saka may ano tayo quiz. Pag natapos kong ano to, pag baka mga next week quiz para sa chapter 3. Kaya mag-ready ka ng A4. And then, baka next week may mga basic lang din yung ituturo ko. Fraction lang. Rational. So, this time yan, may given tayo dito sa A, B, C, D. Na-apply lang natin dito sa formula. Mas okay na makabisado nyo itong formula para pag ano, kapag exam na, mas madali nyo na lang masasagutan. Kasi kapag exam, hindi siya open notes, walang index card, yan, ayun yung mahirap. Baka yung ibibigay ko sa exam is ganito lang, tapos kayo nang bahala mag-solve. Di ba? Mahirap yan. Pwede nyo naman i-apply dito si Paul method, para mas madali. Kaso ang tagal niyan. Kung kakabisado nyo lang itong formula, so solve na agad kayo, di ba? Pwede nyo na agad i-direct, for example ito, 4 times 2. First, yan, di ba? Magiging 8x raised to 2. Tapos, first, last, ay, full method pa rin naman eh. Tapos, ano, inner, or last, ganun. Tapos, last. Then, try nyo tong ating sheetwork number 3. Number 6 to Madali lang yan. I-apply nyo lang dito, i-substitute nyo lang sa given na formula. Ay, ang swerte nyo naman, hindi ko na-delete yung solution. Sige, okay lang. Pero sana naintindihan nyo kung paano siya nakuha. Sana naintindihan nyo. Swerte nyo naman. Nandito pala. Na-post ko rin to sa G-Class, malas. Baka kasi wala kayong matutunan. Kung sakaling kokopya nyo lang. Mas okay na maintindihan nyo pa rin. Kasi kapag nag-exam, good luck. Mahigpit sa exam. Pag walang calculator, walang exam. Special product form 3, square of a binomial. Yan. Sinolve ko nga pala yung iba dito sheetwork. Kasi bala ko sana, kung sa online tayo, ipapatry ko na tapos i-explain ko na ko. Ipapakita ko na rin kung paano i-solve yung sagot dun sa sheetwork natin. Sige, okay lang. Bonus nyo na yan. Sa written work nyo yan para hindi naman kayo bumagsak, di ba? Pag naman dito, square of a binomial. Yan. Parang dodoble natin to. No? Madali lang siya. Since kapag nag-negative naman yan sa loob niya, ang nababagong sign lang is yun sa gitna. No, ganyan lang. Ito-double nyo lang. For example, ito. Yan. 2x plus 3y squared. So, 2x squared tapos 3y squared sa dulo. Tapos ito, ita-times lang natin tong 2x plus 3y sa kanilang sarili saka sa 2. No, ganun lang. Ito magiging 2 2 times 2 raised to 2 ay 4. Kaya nagkaroon tayo dito ng 4x squared plus ito 2 times 2 times 3. 2 times 2 4. 4 times 3 ay 12. Tapos copy lang natin yung mga variable na available dito. Ganun lang. Tapos dito 3 raised to 2 ay 9. Magiging y raised to 2 na to. Ganun lang yung sagot. Another example is paano pag negative. Same lang din sila ng sagot, but ayun nga, yung gitna lang talaga. Yung nagbabago yung sign. Same pa rin. Kasi multiply lang naman siya eh. Same lang talaga yan. Pero kapag yan, addition, may mga addition pa tayo, magbabago talaga yung value niya. Since dito, multiplication naman siya, sign lang yung mababago. Then, try nyo to. Nandito na naman yung sagot. Pero sana nagets nyo kung paano siya nakuha. Ito, si 2x saka si 4y, nilagay lang natin sa dulo. In-squared lang natin siya. Tapos ito, 2x times 4y squared. Tapos times din natin siya kay 2. Okay? Ganun lang namin yung idea nito sa square of binomial. 4x. Baka taging 4x, 2 raised to 2. Okay? Tapos x squared. 2 times 2 times 4. 2 times 2, 4. 4 times 4 is 16xy squared plus 16y raised to 4. Bakit naging raised to 4 na lang to? Ito, 2 times 2 is 4. Tapos, 4 raised to 2 ay 16. Kaya yung sagot. Serte niya. Pero sana nagagets niya, yung
Pero sana panoorin nyo pa rin to kahit may sagot na kayo sa seatwork. Di ba? Special product form 4, product of the sum and difference of the same two terms. For example, yan. Sum and the difference of same two terms. Ganyan lang. Papalitan nyo na ng ano. I-squared nyo lang. Same terms na naman sila, tapos negative. Automatic negative. Kasi, ang negative times positive ay negative. Ano lang, kahit saan nyo i-apply. Ito, medyo komplikado. But, same idea lang naman din siya. Ito, i-square lang natin to. Yung exponent, kapag exponent, na-explain ko na to sa inyo, di ba? Yung exponent, reviewin nyo na lang. Kaya naging ito, 9 raised to 2. 11 times 2 ay 22. 2 times 4. 2 is 4. Exponent. Tapos, negative 81. 9 times 9 is 81. Then, try nyo to. I think na ilagay ko nga. Ang kalit. Sige, okay lang. Dali lang naman siya, di ba? Basic idea. Tandaan niyo yung formula, bahala na kayo dyan. Para mabilis kayo sagot sa exam. Siguro, aabot ng 200 item. Yan, 200 plus. Yung exam natin. Tapos, puro problem solving. No? Walang formula yun na bawal mag-index card. Or, bahala kayo dyan. Kasi bawal naman talaga eh. Parang practice nyo na rin kung sakali mag-try kayo na civil service exam or mga board exam kung sakaling diba? In the future. Kung may kung try pa ulit ka na another course, tapos may board exam yung course na yun. Then another special product form is 5. Special product form 5, cube of a binomial. Ito, ganyan lang din. Yan. Dito ba, 1 lang din naman yung constant natin dito eh. Pero, pag sa example, ito na yung pinaka-basic example niya, yung formula na yan. Iintindihin niyo na lang. Since dito yung x and y is our variable. Okay? Tapos yung constant nilang pareho ay 1 lang. Kaya hindi na nilagay or sinulat. For example, yan. 2x. I-cube down natin yung first term. And then yung next nun ay, ito times natin kay 3 yung 2x times by 3y. Then, pero yung unang term ay squared natin. Tapos, next naman, ganun din yung process. But, yung last term naman natin dito ay yung i-squared natin. Tapos, plus the cube, naka-cube. Okay? Ganun lang. Ganun lang din dito sa negative. Bali, ang sign lang na babago. Okay? Then, try nyo to. Part 2 na to kasi special product. Ay, part 2 pa rin pala. Kanina part 1, yung sa long division. Hindi ko siya binigay, yung solution nun. Kasi bala ko sana ipakita sa inyo, no, yung solution niya. Pero, try ko ibigay yung sagot by next week. Tapos, checkan nyo agad yung inyong gawa. Tapos, ipasa nyo sa Gcash para ma-record ko agad. Kasi malapit na mag-record ng midterm grades nyo. Naibigay ko pa rin. Sige, okay lang. Bonus nyo na yun para less, sa inyo, less problema. Ito naman, special product form 6, special type of the product of a binomial and trinomial. Ganyan lang. Kapag ganyan, ang ating given, pag positive yun sa loob, tapos dito yung negative niya lang is yung x, y, yung sa gitna, automatic positive, tapos naka-cube. Okay? Paano pag negative naman dito, tapos dito puro positive yung trinomial, basta yung ating x dito ay solo lang. Tapos dito pinag-multiply lang natin tong first term and second term natin plus the naka-cube ng last term. Okay? Ganun yung given. For example, dito, ang given natin ay, ito, x raised to 11 times by y raised to or y cube, y squared plus 9. Dito sa ating first term, same lang din, kinapi lang. The second term ay kinombine natin to, pinag-multiply natin to first term and last term. Kaya nagkaroon tayo ng 9x raised to 11y squared plus cube down net, squared down neto, yung last term natin. So, ito, kapag ganyan yung given natin, i-double check nyo rin kung tama yung given. Kapag hindi siya ganon, ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-apply dito si special product form 6 sa ating formula or para makuha yung sagot natin. No? Hindi siya pwede.
Okay, malilito. Then, try nyo to. Says, double check natin to. Dapat daw yung una ay copy lang daw ng first term. Okay, tama. Tapos yung ikalawang term natin dito ay multiplication nito. 2x saka ni 4y squared. 4 times 2 is 8. Tapos x. Tama, di ba? Tapos ito, squared lang daw nito. 16, tama. 4 times 4, 16 eh. Y raised to 4. 2 times 2 is 4. Tama naman. Kaya pwede natin i-apply dyan yung formula. And then yan. Ganun lang. Another one, last special product form. 7. Ito yung ang last natin. Square of trinomial. Ganyan lang naman siya. Lahat na nandito sa loob ng parenthesis natin and squared natin and then minultiply natin by 2 yung pagkakasunod-sunod. For example, ito. xy, xz, saka yz. Yun lang. Parang partition na rin. Pasok na rin si partition dito. Yan, ganun lang din. Ito. In-squared natin to, in-squared natin to, in-squared lang natin to. Tapos ito, pinag-multiply natin by 2 si 4x, 3y. Yan. Tapos si 4x and 2z, but may 2 siya. Tapos si 3y tas 2z. Madali lang pala kabisat yung formula niya. Tandaan nyo lang yung pattern. Pag ganyan yung given pag ganito lang yung given pwede nyo nang i-apply yung ganyan. Para mabilis kayo mag-solve. Kaysa naman i-ano nyo to, equal method, ang haba niya, ang tagal pati niyan. Pwede nyo na i-apply si square of trinomial or special product form ni 7. Special product form 7, okay? Ang tagal niyan kapag trinomial, mo, palmetod, ganun-ganun ka, ang dami niyan. 3 beses mo i-multiply. Yan ba, si 4x, i-multiply mo kay 4x, tapos kay 3y, kay 2z, di ba? Ganun mangyayari dyan eh. Ang trabaho, saka like terms, maghanap ka pa kapag nagka-error ka pa, edi mali na agad sagot mo. Pwede mo na ito i-apply yung formula para mas madali. Then try mo to, sheet work number 3, number 11. Then try natin. Yan. In-squared lang to, si 2x, si 4y squared, ganun lang din. Tapos save. Tapos by times 2 lahat sila. Ayan kaya nagkaroon tayo ng 2 dito. 2x 4y, tapos 2xj, tapos si 4yz. Ayan lang. First, second, first, last, second, last. Gets? Ganun lang yan. Madali lang kabisa din formula niya. Yan. The next one is factoring. Yan. Naabutan ko na yung mga teacher ko. Yung mga teacher ko kasi tinatanong ko anong topic na nila, magpa-factoring na raw sila. Tapos tayo na sa polynomial pa rin napapagalan. Dahil na rin sa walang pasok, sa busy ako, di ba? Factoring, ano ba to? Ano ba tong factoring na to? I think, naituro na to sa inyo nung junior high. Suppose a polynomial is a product of other polynomials. Then, each of the letter to may typo lang. Later tuloy na latter tuloy na sulat. Latter of polynomials is called a factor of the former polynomial. Wait, let me check. Kung latter pa talaga yon. Ano ba yung latter ata talaga yung term dyan. Okay, wait lang Latter fraction. Latter pala talaga. Latter polynomials. Kala ko letter. Tama pala to. Check nyo na lang sa book. Kinopya ko lang ninyo sa book yung ganito yung definition kasi tama naman din. Kung i-ibahin ko pa, mas nakakalito. No? Common monomial factor. Yan. Yung common monomial, it means same sila ng term, no? Na monomial lang. For example, yan. Since itong si A, ay masabi nating monomial. Tama? Monomial lang yan, si A. At yan, pwede natin masabi na si A ay constant, di ba? O pwede rin variable. Bale, natin siya, distribute. Yung tawag ata dito, or associative. Ay, hindi. Basta ganun. Parang distributive ata to property, ganyan.
Kaya hiniwalay lang na si A. Tapos x plus y plus z. Alamin niyo na lang kung ano yun. Review niyo yung notes niyo malapit yung exam. Tapos next week, baka wala tayong klase. Baka mag-online, mag-record na lang din ako. Tapos may papagawa. Tapos umating kayo sa event. Pero habang ako yung due date nun, baka gawin ko hanggang exam. And then lahat ng mga sasali sa event, kada activity na sasalihan nila ay may plus 3 sa midterm. O baka lakihan ko pa yung plus. It depends sa magiging total score ng exam natin. Kung mababa lang yung total score, edi mababa lang din yung plus. Mamaya gawin ko ng plus 10 points kada activity na masasalihan niya. And then kapag umabot kayo sa finals, sa activity na yon or sa event, ay automatic exempted na kayo sa exam. Automatic perfect na kayo sa exam na yun. For example, yan. 3x. Masabi natin ang common factor, ang common nila ay si 3. Since si 3 and 6 ay pwedeng i-divide by 3. Diba? Divisible siya by 3. Wala, may error dito. Wait lang, may error. 3x plus y dapat eh. Basta may error dyan. Dapat magiging 3 tapos parenthesis. Lagyan na lang natin na note. Error yan. Dapat 3. Lalabas si 3 dyan eh. Tapos matitira sa parenthesis si x plus 2y. Okay, may mali dyan sa ano. Yan, palatandaan natin. Okay. Next, 18. Bali, ang like term natin dito ay paano natin sasagatan ito? Like term natin dito ay yung mga variable. No? Saka ito, pwede natin divide by 3. Kaya magiging sagot dito ay 18 divide 3 ay 6. 6. Tapos hanapin nyo yung pinakamalaking ay pinakamaliit na exponent. For example, sa variable ng x. Variable na x, ang pinakamaliit na exponent niya ay x squared. Kaya ayun na yung kukunin natin. X squared. Okay, x squared. Sa y naman, ang pinakamababang dyan, exponent ay si y5. Yan, y5. Ito, tutuwa to. Ito yan. Bakit lang? Si z, ang pinakamababa niya ay si 3. Tapos ma-minus lang natin siya doon sa loob ng bakit sulat? Tindi nyo na lang. Basta ako. 3 yan. Ito, since 6, ay bakit 6 to? Dapat pala 3. 3 to, 3. Kasi since si 15 saka si 8, 18, 15, 6 ay ang factor or the GCF ba yung tawag doon? The greatest common factor nila ay si 3. No? 3 times, 3 divide 2, ay 3 divide 18 ay 6. Dito pala si 6. Tapos x squared na to, di ba? Yung exponent nito, i-minus lang natin dito sa exponent nito. Kaya magiging x 2 minus 10 ay 8. 8. Tapos si y 5 minus 8 ay 5 minus 8 ay 3. Tapos si z ay z pa pala. 0 is to 3 to, diba? Eh, di wala nang z dito. Ganun lang din sa iba. Okay? Edit ko na lang tong PowerPoint. Saka yung na-upload ko doon sa G-Class. Na. So, ganun lang siya. Same lang dito. Hindi ko kasi ma-edit kasi kapag inilabas ko siya, pag i-edit ko na siya, nag-i-stop yung record. So, paano kapag ganito naman daw? Papansin yung nasi gawin, no? Gusto marinig sa record. Yan. Yan.
mapansin eh. Gusto sumikat. Kapag ganito naman, bale, ang same term line naman nila ay si A. So, ilalabas na si A. Since same line din sa exponent, may N, pwede natin ilabas si N. Tapos parenthesis. So, wala nang A and ano dito. Pwede natin ilagay si A din. Raised to 2. Kasi may raised to 1 dito. Sabi natin raised to 1. 1 yan. Basta may 1 yan. Ito magiging plus A raised to 5. 5 na lang. Sagot, okay. Edit ko na lang to. Question mark. Bala ko sana ituro sa inyo, medyo nakakalito yung factoring kasi kailangan ng analysis na. Yan lang naman. Edit ko na lang yung pati sa G-class. Bonus nyo na yung yung mga activity. Tapos try nyo to. Yan. Dito pala hindi ko na nilagay yung sagot. Kasi bala ko sana i-type yan habang nagtuturo ako. Kung paano natin i-factor out. Next one is the difference of two squares. Yan. Bale, itong si factoring ay reverse niya reverse niya lang to. Yung kanina tinuro ko. Si special products. Ni-reverse lang natin. Para natin siya gagawin ganito. Diba ang kanina, ang hinahanap natin is ganitong form. Tapos ito naman, sa factoring naman, ibabalik rin naman natin siya. Okay, reverse form siya. Okay, for example, ito. 16 minus 9, pwede natin siya i-apply dito, no? So, yung si 16 minus ganyan lang naman siya. Yan. 7 agad yung sagot. Pero pwede natin ito i-solve, sa utak lang eh. 7 na talaga yung sagot. Pero pwede, paano kapag malaking value, di ba? Tapos alam mo yung square root niya. Tama, square root. Square root lang natin yan eh. Square root. Para makuha natin yung pinakamalit na value niya. Di ba, makuha niya na yung sagot. Para pag malaking value na ito, yan, pwede natin i-apply to. Pero kapag maliit kasi yung dali na lang yan. Dali na lang sagutan. 16 minus 9, 7 talaga agad, di ba? Hindi mo na pwede i-apply si difference of 2 squares. Pero kapag malaking value, pwede natin siya ma-apply para mabilis nyo masagutan yung given. For example, another example, pag in-square root natin to, magiging 2a raised to 4 yan. Yan. Sulat tayo ulit. Magiging square root na ito ay 2a raised to 2. Tapos si 49 ay 7. Positive 7. Diba? Tapos magiging negative lang yung sign na ito sa kabila. Negative 7 na yun sa kabila. Okay? Masyado mabilis. Kasi mahaba na yung oras. Marami pang ituturo. So, ganun lang din. Dito rin, ganun din. Ganun natin. Common factor niya. Si 25 and 9, ganun na natin pwede i-divide. Na may 9 and 25 sa, sa multiplication. Wala, no? Wala. Wala siyang 2 square. Pero pwede natin pag-iwalayin. Pag-iwalayin na lang natin. Yan, gawa tayo na ganyan. Ang hirap kasi ituro sa online to. Ang pangit. Ang ganda sana nito sa face-to-face. So, si 3, pag in-square root natin to, ay pwedeng 3. Ay, ganun pala. Mali pala yung nasabi ko kanina. Ini-square root pala natin to, no? 3x raised to 2. Si 12 ay n raised to 6 divide by 2. Divide by 2 yung kapag exponent ha. Divide by 2. Minus 5 y raised to, wait lang, barang ko na ito. Nag-research na lang kayo. Kasi puro research din yung pinapagawa sa amin dito dati. Pag nagre-research kasi kayo, parang self-study nyo. Mas natutunan nyo yung bagay-bagay. Mas madali nyo magagets. Kapag tinuturo kasi, medyo mapapay-slow tayo dyan, tapos masayang lang yung oras. And,
divide by 2 yung n. N lang yan. Plus 6 divide, pwede natin siyang 3 times 2, diba? Tama? Tama ba? May mali sa given ko ata. So, 6 ba ay pwede natin divide by 2. 3 times 2 yung sagot doon. Or 3. Tama, 3. Kasi 3 plus 3 is 6. Tama lang. Yan. I-divide by 2 lang natin. Yan, exponent. Tapos, in-square root yung nasa ibaba. No? Yung base. Ito base to eh. Tawag dyan base. Exponent. Exponent dyan sa taas. Okay? I-edit ko na lang yung PowerPoint para mag-gets nyo. Popost ko na lang to ulit. Pagka-post ko na itong video. Then, try nyo to. Madali lang yan. Kaya yan. Kung hindi nyo mag-gets, pwede kayo mag-research sa YouTube about difference of two squares. Lang yung search nyo. Maraming example dun sa YouTube. Sum and difference of two cubes. Marami pa to eh. 7 to eh. 7 tong factoring eh. Ganyan. Binaliktad lang natin. Kapag cubes, nireverse lang natin. No? Kanina, to eh. Ang hahanapin natin is yung ganitong form. Nireverse lang natin. Pwede natin i-apply yung formula. Yan. For example niya. We need to cube root na ito. Cube root natin to. Tapos cube root na ito. Kaya matitira ay A, 2B. Ayan, 2B. Bakit 2B? Cube root na ito eh. 2 times 2 times 2. Tatlong 2. Ang magiging sagot ay 8. Tapos, dapat sa next ay, i-squared lang natin to. Yung first term natin dito. Squared minus by 2 times itong first tapos 2B. Multiply natin. Yung kanina na in-explain ko, ganun lang din. I-apply nyo lang dito. Pero naka-reverse na kasi. Pero ang given kasi natin ito. Ganyan na yung given. Diba? Pero ang gagawin mong sagot ay dapat ganyan. Naka-factor. Factoring ang tawag sa ganun. Para pag ganyan ito naman. I-apply nyo lang dito sa formula. Iko-cube root natin to. Cube lang din dito. Okay. Cube natin yan. 27 ay 3. A raised to divide natin kay 3. Lahat ng exponent i-divide sa 3. Ano ba dito? 3. 3 divide 3. Kaya naging 1 na lang yung exponent natin dito. Ganon din dito. So, ito ay 3 divide 3. Ay, 9 divide 3 is na 3. Minus, I think 8 to. If I'm not mistaken. Paki-double check na lang sa calculator nyo. Tapos, yun lang din. Yung first term natin ay squared natin to. Again, 9. A raised to 2 times 3 ay 6. Yan. Minus by, ito, multiply natin dalawa. Magiging negative. 3 times 8 ay 24. 24 yan. 24a raised to 3. Plus yung cube neto. I mean squared neto. Na squared lang natin dulo. Magiging 8 times 8 is 64. Positive 64 kasi negative times negative is positive. Okay? I-edit ko na lang siya. Baka bukas na kasi medyo pagod na ako eh. Pinilit ko lang talaga i-record ngayon. Para bawas na sa trabaho. Ang dami ko kasing schedule ngayon eh. Bukas, kasi yun ako sa scholar ko. Tapos sa Sabado, ganun din si scholar. Pero another scholar yan. Na may orientation daw kami. Ang daming ganap. Tapos linggo na po may pahinga ako. Tapos may event pa sa Monday. Tapos sa Tuesday, pupunta kayo SMX. May orientation ulit. Tapos yun, baka maging pahinga ko yung Wednesday, it depends pa. Baka gawin ko pa yung PowerPoint para sa chapter 4.
Hindi ko pa kasi natatapos eh. Hirap kasi nag-online eh. Kung dito online, baka sulat-sulat lang ako sa Pisara. No? Titingin na lang ako sa libro, yung mga pagkakasunod-sunod. Yun lang. Ito, ganun lang din. Apply nyo lang. Cube root na ito. Cube root na ito. Tapos yung nasa exponent, dinidivide natin kay 3. 6 divide 3 ay 2. Ganun lang. Okay? Ganun lang din dito. Pag natin given ay dapat yung mga exponent nila na i-apply natin dito ay pwedeng i-divide by 3. Okay? Or divisible by 3. Ay, sana na ririnig nyo pa ako or naiintindihan nyo pa ako sa mga oras na to. Bale, 15 minutes na yung ating pagtatalakay. Saka baka mahangin. Baka hindi nyo magets kasi ang init eh. Natapat ko yung electric fan. Try nyo yung solve ah. Then next, ito. Perfect square. Trinomial. Ito yung kanina. Dapat maging ganito yung form niya, di ba? From dito, tapos magiging ganito. But this time, i-apply natin dito. Dapat yung magiging sagot nito ay yung factor. Ganun lang din dito. Okay? I-apply na natin sa formula. Dapat, i-double check natin muna yung given. Dapat tama. Para pwede siyang i-apply dito sa perfect square trinomial. Dapat na yung una nating term ay naka-squared at yung dulo naka-squared. Diba? 4b raised to 2. And then yung una, tapos kapag in-square root natin yan, ay magiging a plus 2, 2b, 2b na lang siya, 2b. Yan. 2b. Since a plus 2b, diba? 2b. So, tapos may times 2 pa dito. Kaya naging 4 pa rin dito, okay? Gets niya ba? I think hindi niya ako nag-gets kasi naka-online lang tayo, ang pangit. Yan, 2b, di ba? Another example nga, try natin. Yan. Sige, lagyan natin ng guhit. Ito kapag in-square natin to, ay magiging 3x. Yung exponent natin, di-divide natin kay 2 kasi ano siya, square root eh. Pero kapag cube root, dinidivide natin kay 3. Okay? Magiging 2 to. Last, focus tayo sa kabila, sa last. Magiging 16. 16 squared na to ay 4. 4y. 4y na lang kasi i-divide natin kay 2 eh. Tapos itong nasa ano natin, ito, tapos ito, pag multiply natin, dapat magiging 3 times 4 ay 12. Tapos may 2 pa dito eh. Ito, may 2. 12 times 2 ay 24. X squared. Yan, may x squared pa ito eh, di ba? Y. Ganun lang. Tama siya. Tapos pwede nyo na i-apply yung formula. Okay? Tapos yun na, yun yung sagot nyo. Kahit hindi nakabaan yung solution. Okay lang sa akin. Ganun lang din dito. Ito ay square root na ito. And square root na ito. Pero dito kasi, pwede ba ito square root? Hindi eh. Hindi na ito pwede i-apply. Tama. I think may error lang dito sa given natin, sa perfect square. Ay! Hindi. Sa perfect square, ang ginawa ko sa example na to ay since silang lahat ay pwedeng i-divide kay 3 at saka x, since lahat sila may x and 3, pwede i-divide kay 3. Pwede natin ilabas si 3x. Wait lang. So, dito ay ma-minus natin to. 3 tapos x. Magiging x squared na lang ito. Yung sagot yan. X squared. So, ito 3 divide 6 ay 2 plus 2. X. Since nandun na yung isang x. X plus x kasi yan, di ba? X squared. Plus 1. Ayan yung sagot. Tapos ito, pwede natin siya i-apply kay perfect square. Yan. Yung nasa loob ng parenthesis. Kaya ang pwedeng maging sagot yan ay 3x times by
X plus 1. Tama ba? X. Ang kinukuha kasi natin, unahan at yung dulo. Okay? Since naka-squared to, ilalabas na natin yung squared. X plus 1. Pakatasulat ko. Plus squared. Squared to squared yan eh. Nilabas na natin. Okay, ganyan. Ayun yung sagot. Masyadong magulo. Pwede kayo mag-research sa YouTube. So, kulang-kulang pala yung nakalagay sa PowerPoint ko. Edit ko na lang. Okay? Baka bukas ko ma-edit. Baka bukas na rin ako mag-post pagkatapos ko doon sa ginagawa ko. Sikasuin ko bukas. Baka gabi na mag-post. Habang ko na lang yung due date. Baka hanggang next week. Or next 2 weeks. Ganun. Ay, hindi. Kailangan ko na pala checkan eh. Or mag-record ng ano niya eh. Seat work niya eh. Kasi malapit na pala mag-midterm. Then, try niyo to. Another example, another. Yan, other trinomials. Yan. Yung ganitong itsura niya ay dapat natin siya maging ganyan. No? Na pwedeng i-apply si FOIL method. Yan. For example, yan. Ang gagawin lang natin is square root lang natin to at saka square root lang din natin to sa dulo. So, si A magiging A. Dodoble na natin yan. Susulat na natin ba't parehas si A. Tapos, si 6. Mag-iisip tayo ng, hindi pala yung square root yung dulo, yung unahan lang kasi naka-squared. Ang dulo na ito, mag-iisip tayo ng number na pwedeng i-multiply para maging sagot ay 6 at kapag pinag-minus ay magiging 1. So, si 3 and 2. Kapag pinag-minus natin to ay magiging negative 1. Another example. Ito. Yan. 15 square root na ito. Hindi. Pwede natin hindi square root eh. It depends kasi pala. So, 15. Anong number ang pwede natin i-multiply kay 15? Pwedeng 3 times 5. 3a sa 5a. 5a yan Hindi nyo na nasulat ko. 5a. Okay na to. Check na to. Check. Tapos mag-iisip tayo ng number na pwedeng i-multiply kay 8. Pwedeng 2. 2 times 4. B. Tapos it depends on nyo na lang kung saan nyo ilalagay yung sign na dapat ang magiging sagot na ito ay 7. Dulo. Sagot. Anong pwede maging sign dito? I-apply lang natin yung formula eh. Parang may error. May error ba? Wala. Hindi. Hindi siya pala pwede. Nag-iiba-iba yung sagot. Mali ito. Mali. Mali yan. Pwede na natin siyang i-apply si 15a. 15a agad. Automatic. Minus 8b. So, si AB na lang din sa kabila. Pero positive. Kasi si 15 minus 8 ay 7 ang sagot. Okay? Kasi pwede pala natin itong i-multiply si 15 by 1 times 15. Since ayun nga kanina, hindi natin malaman sa sinag ko kanina na ang magiging sagot dapat ay 7 kapag pinag-minus sila. Kaya inulit ko yung solution. Lalagay ko na lang yung sagot na ito. Madali lang yan. Then, ito naman, try natin. Ganun. Ayan, ganun na nga. Pwede na natin i-apply. Mag-iisip muna tayo dalawang number.
15, saka si 12, di ba? 15, saka 12. Pwede nyo itong gayahin. Si 15 ay pwede natin multiply into 5 times 3. 5 and 3. Or 1 times 5. Ay, 15 pala, I mean. Si 12, pwede natin yan i-ano eh. Kay 2 and 6. 2, 6. Tapos, pwede rin kay 4 times 3. Ayan. Then, try natin both. 3 and 5 i-try natin kaya na. 3 and 5. Kay x. 3 and 5. X. And then, kay ano ay 4 times 3. Kasi mababang value siya. Tama ba? Plus natin dito kay 3y. Hirap kasi magsulat. Dahil kasi wala kayong online eh. Pag mathematics sana, hindi naman ina-online. Badoy. Promise, ang badoy. Wala akong maintindihan sa mathematics dati. Kapag online. Pero pag face-to-face, mas marami na naintindihan. Ano to parenthesis. Ang hirap kasi. Promise. 3 times 5 ay 15. Tapos 4 times 3 ay yan. Okay. Si xy, x and y. Magiging 9 yan. Tapos ito naman ay yan. Ngayon pinag-multiply natin. 9x ay 9y, xy. Tapos ito ay 20. 20y. Tama ba? xy. So, may chance na pwedeng pagbalik na rin yung sign. No, dito si negative. Dito maging positive. Para maging positive 11. So, ito gawin natin positive. Ito gawin natin negative. 3 times 3 is negative 9. 3 times 3 ay yan, negative. Okay, gets? Hindi. Hindi gets. Search nyo na lang sa YouTube. Yung other, example. Para mag-gets nyo. Mas madali mag-gets kapag sa YouTube kasi sanay na sila mag-solve or di kaya sa Pisara mismo sila nagsasolve. No? Napapakita talaga nila. Or sanay na sila sa pentab. Ako kasi hindi pa. Okay. Lalagay ko na lang yung sagot nito sa ibang araw. Edit ko yung PowerPoint. Okay. Factoring by grouping. Dalawang na lang to, dalawang type of factoring. Factoring by grouping. Yan. For example, ganyan. We need to group the other given dito. For example, ito, group natin to. Yan. Tapos ito, iwan na sa labas. Pwede naman siya. Same pa rin ang magiging sagot yan. And then ito, pwede na natin, excuse me. Pwede na natin tag dito. Pwede na natin siyang i-factor out. But we need to check first muna. Si 3 ay pwede natin multiply kay 3 times 1. Naaral nyo na ito eh. Kaya medyo, dapat alam nyo na ito. Turo na ito ng junior high. Tapos si 6 ay pwedeng si 3 times 2. Tama ba? Ay, 2 times 3 pwede rin. Since negative 2 ay pwedeng dito na lang si 3. Ay, positive yun oh. Yung gitna natin. Pwede rin negative 2. Tama ba? Positive. And to y. Y pala to y. 3 times 3 is 9. Positive pala dapat dito. xy. So, itong una ay negative 2 na 2xy. Yan. Ang checking kasi natin dito ay yung dulo, gitna. No? Yung pag-solve na itong
nasa gitna. Okay, gets? Dulo, dulo, gitna, gitna. Yung checking para malaman natin na tama yung ating factor out. No? Magiging 9 minus 2 ay 7. 7a. Ay, a pala ito, mali yung nilagay ko dito. XY na gamit ko, sorry. Pero same pa rin naman siya. Tapos yung negative 14, pwede natin siyang i-multiply into 2, di ba? Pwede siyang 7 plus 7. Negative 7 or 7 times 2. No? 7 times 2 pwede naman. Pero naka-negative. Kaya tidagdag natin yan sa given. Negative b or tapos positive 2. 2b. Yan. Wait lang, papakita ko nga. Parang hindi nyo nagagets to. Promise. Parang hindi nyo kaya i-gets. Kasi hindi kayo makakapagtanong. Wala kasi yung pangit eh. Online eh. Init lang. Online na. Kami nga OJT eh. Sa school pa rin eh. Naglilibot pa kasi nagpapapirma kami. Palibat-libat kami. Ayun lang. Ganyan. Ay! Ang ginawa niya dito ay inano pala no, nilabas. Pinag-combine niya. Pero pwede rin pala yung ginawa ko. Same lang naman yung sagot. Check ko nga kung same. Ay, hindi siya same. Basta ganyan yung pag-ano niya. Nasa ano lang din naman sa book yung kinopya ko. Na example dito na basic. Yan. Nilabas niya si A. Yung katulad sa ginagawa ko kanina. Nilalabas yung kung ano yung parehas nila para lumiit yung value dito sa loob ng parenthesis. 2b. Yan. Begin 6 AB. Para sa naman. Yan. Since itong sa loob ay same na sila ng sagot or same na yun na sa ating parenthesis, pwede na natin siya isulat as 3a plus 7. And then yun na sa labas, pwede na natin siya ipang-multiply dito since ano to, ang tawag dito ay distributive property ata. Oo, distributive ba? If I'm not mistaken. Parang ganon. Anong property to? Yung ginawa natin dito. Sa ano siya? Magkaiba. Or nasa labas siya tapos biglang yung hinultiply natin. Pwede natin siyang masabing hindi siya pinamultiply. Associative pala. Pwede siyang associative property. No? Associative property. Since si A and A minus 2B naman na natin dito ay same naman din yung term. Okay. Associative property or distributive. Parang ganun. Medyo lito-lito na ako sa kalutang. Sobrang pagod. So, ito, ganyan lang din. Nilabasan din natin. Ayan, ito yung pala yung kanina ginagawa ko. No. Yan. So, ito yung natin, square. Pero parang same ba? Same ba yung sagot ko dito kanina? Parang, oo, same lang din. 3A. Ay, hindi. Iba nga. Iba yung sagot ko kanina. Kasi naging ano siya naging trinomial dito eh. Anyway, ganyan lang din yung ginawa. In-apply ko lang dito, positive, negative. Since ito ay naka-perfect square na, kaya pwede na natin siya i-apply or pwede na natin itong idagdag na lang. Then, try nyo to. Pwede nyo check yung sa module nyo, aralin nyo na lang or basahin nyo. Parang wala rin kwento dito. Pero, in-explain ko lang din naman dahil na yung long division. Masyadong magulo dun sa book kasi. Lumay nandito sa akin eh, kasi ginawa ni Sir Tarax yung bago. Pero same na naman kasi naman. So, yan. Tutuloy ko sana i-solve. Next one. Ito yung last. Addition and subtraction of suitable terms. Ang ano na kasi nito, yung mga ganito, yung factory saka yung special product, pwede natin kasing i-apply na lang or substitute natin sa formula. And
mahigpit dito yung ano eh, yung analysis. Yung sa mga dulong part, yung katulad nito, additional and other trinomials. Ito talaga yung need nyo i-search. Yung other special product form or yung factoring na rule ay basic lang naman kasi may mga formula. Pero yung mga walang formula, medyo nakakalito. Katulad nito sa kabila. Yan. Katulad nito. Kailangan nyo talaga mag-analyze. Mag-analysis, no? Mag-analyze, I mean. Yan, mag-analyze kayo dyan. Siguro mahangin yung ano ko mic. Di ko alam eh. Di ko marinig eh. Mamaya pagkataas ko mag-record. Kung wala malalaman. Isang oras ako nagsasalita dito. Walang hinto. Grabe naman. So, yun lang. No, dito. Pwede nga may other term pa. Pwedeng si 7 saka si 14 pagsamahin niya. Since divisible pa naman sila sa sa 7 parehas. Tapos si 3 and 6 pagsamahin niya. Pwede rin. Kasi divisible by 3 naman sila. Addition. Ito yung pwede nating for example, ito. X raised to 4 minus 14x squared plus 25. Since ang idea kasi nito dapat ay kapag in-square root natin to, ang lalabas ay x squared. Kasi kapag in-square root natin to ay magiging 5. 5 and then 1. Dapat ang nasa gitna lang natin ay 10. 10x na 10x squared. Kaya binawasan natin siya ng negative 4 ng 4 na pwede natin bawasan. It depends on you. Same pa rin naman magiging sagot dito. Parang hiniwalay niya lang. Parang naka-reverse yung yung process niya para makuha natin tamang sagot. Since ito ay pwede na natin squared or pwede na natin siyang i-apply sa perfect square. Kaya ganyan yung nag-itsura niya. And then ayun na yung magiging sagot niya. So, ano ba sagot dito? Bakit natin nilabas si negative 4? Wait lang. Ano ba yung idea na ito? Parang kanina. Square root na ito ay 5. 5 times 5. Ay, 5 times 2, di ba? Yung kanina. Wait nga, sulat ko. Yung formula kasi nun, i-square root daw to. Square root din daw na ito. Tapos yung gitna, para makuha natin yung gitna, minumultiply natin kay 2. Yung makukuha natin square root dito, saka square root ng nandito. Since ito square root na ito, yung sa numerical coefficient niya ay 1, ang coefficient nito, numerical coefficient ay 5. Ganyan magiging sagot. 2 times 5 is 10. No? Ganun lang yung checking. So, since ito, para makuha daw natin, yun nasa gitna, bali may error dito sa gitna, kaya may error dito sa gitna na ito, dapat 10 lang siya. Nilabas na lang natin si negative 4. Okay? Yan, nilalabas na lang natin siya para makagawa tayo ng another factor para mas mapaganda natin factor out natin. And then, pwede pa rin natin siya idagdag dito. Since ito, so negative 2x saka si positive 2x. Parang ang gulo. Ang gulo ng explanation ko dun. Pero, sana nagets nyo to. Ito, square root muna, square root. Ganun din checking dito, square root to square root. Para malaman nyo yung value dapat dito sa gitna, okay? Minumultiply natin by 2. Okay? I think sana nagigets nyo ako. May papansin pa rin. Until now, grabe naman yan. Ayan, sumisigaw pa rin siya. Ang galing. Ewan ko kung naririnig niya kasi papansin. Nakakaya. Ang hirap. Wala akong pwesto kahit dun sa school. Ang ingay din. Mga kaklase ko nagbisita. Iingay. Since dito, pag in-square root natin to, tapos square root din na ito, magiging 7 to. Tapos ito ay magiging 2. 2 times 7 ay 14. 14 times 2 ay 28. Dapat yan sa gitna. Since may kulang dito sa ating gitna,
Anong dapat natin gawin? Pwede tayo mag-add. Anong kulang dito? 16 yung kulang sa gitna natin. Kaya pwede tayo mag-add or minus. No? Since itong 16a raised to 2 minus 16a raised to 2 ay equal to 0 pa rin naman siya. Pwede natin siya i-apply dyan. Kasi kapag minus naman natin ito, magiging 0 pa rin. No? Since need natin maging 28 itong gitna, itong positive 16 ay inad lang natin siya dito. Para maging 28 yung ating gitna. Diba? Na-apply lang natin. Then, magiging ganyan na yung sagot niya. Diba? Ma-apply na natin yung ginawa natin dito sa example number 1. Dito sa taas, nag-minus tayo. Dito naman, nagdagdag tayo. By using the idea of 0. No? Si 0 kasi, or the reverse property, ganun. Reverse property to eh. Yung mag-add ka, dapat ang magiging identity is 0. Diba? Identity natin dito is 0. Yan. Pwede tayo mag-add ng 0 dito. Since 16a raised to 2 minus 16a raised to 2 ay 0 pa rin yan. Wala naman pinagbago sa ating formula. Tama pa rin naman siya. I hope na gigets nyo pa rin ako until now kung pinapanood nyo tong video na to. And then, ganyan lang din. Kaparas lang dito sa taas sa number 1 na example. Ganun lang. Ito, 16. Square root lang din natin yan. Kaya makukuha natin ay ganyan. Dapat yung idadagdag natin sa dulo ay pwede natin i-square root para ma-apply natin dito sa factor out. Kapag hindi siya na-square root, ibig sabihin may error sa solution nyo or may error sa given. Pero, dinadouble check ko naman yan, yung mga given na binibigay ko sa inyo. Okay? Then, try nyo to. Last. Hanggang 30 yan. Times, ano to kada number ay 5 points. So, 5 times 3 ay 150 points to. Tapos, may plus 10 pa kapag nagpasa kayo on time or before the due date. So, plus 10, magiging 160 points to. Dapat. Magiging 160 points. No? Bali, hindi ka na magiging 0. Hindi na talaga kasi nga, yung sagot sa ibang ano dito, sa ibang seat work natin ay nasa PowerPoint na, naibigay ko na. Bali, yung sum ano lang. Hindi. Kasi bala ko sana i-solve siya on the spot para magets nyo talaga. Yung iba kasi mga basic lang yun, parang substitute sa formula lang. Ang dali-dali lang intindihin. So, hanggang dito lang yung aking itatakil. Kasi umabot na tayo ng 1 hour and 17 minutes sa aking record. Sana nagigets niyo yung aking sinasabi or salita. Even na medyo nakatapat sa akin yung electric fan. Medyo nilalayo ko na ngayong yung mic ng aking earphone. Sana naririnig nyo. Pero i-check ko tong record ko. So, ayun lang naman for today. Mag-review na lang kayo para sa rational expression. Madali lang naman yun. Aralan nyo na yung complex fraction. Madali lang siya. Maganda sana siya ituro sa face-to-face kaso laging online, bulok. Nabubulok ako laging online. Tapos, kung magpa-face-to-face man, ay hindi, online na kasi talaga kayo hanggang mag-midterm, di ba? Naka-schedule na sa inyo. Kaya, nabubulakan ako. Ang hirap magturo ng math. So, ayun lang naman, hanggang dito na naman yung ating lesson. Susolve ko sana dyan eh. So, thank you. Bye-bye. I hope may nagagets pa rin kayo. Kapag wala kayong nagagets or kinukulang pa rin kayo sa example, pwede nyo i-search sa Google or YouTube yung mga title na naka-highlight na sa taas. Yan lang naman. Bye-bye.